أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, itong topic natin ngayon, ito po ay tungkol sa zikir na Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Opo, ito po yung ating topic. Ang tanong ng ating kapatid ay, ito po ba daw ay kapag binanggit natin ang zikir na ito, ay makakabura po ba ito ng ating mga kasalanan? Mabubura ba ang ating mga kasalanan? Opo. Ang sagot ay maaring oo at maaring namang hindi. Opo. Ang sagot ay oo or hindi. Nasa dalawa po palagi ang ating sagot. Pag sinabi nating oo, ito ay nangangahulugan na kinakailangan mong maikumplito ang mga kondisyon. Kinakailangan mong maikumplito ang mga kondisyon, mga kapatid sa Islam. Dahil ang pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan ng mga kondisyon. Ano po ang mga kondisyon? Ano po ang mga kondisyon ng pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una po, kinakailangan natin ng taubatun nasuha. Kinakailangan natin ng taubatun nasuha, mga kapatid sa Islam. Opo. Inulit po natin ito. No, inulit po natin ang live natin ito kasi kanina medyo nagkaroon ng technical issue, no? I-off natin muna yung live doon sa unahan. At ito yung papainawin natin. Okay? Ayan, medyo maano po. Yun. Medyo okay na, no? Hindi na po siya medyo masilaw. Okay, yan. Very good. Okay. Ang topic natin, mga kapatid, ay uulitin ko po na ito po ay tungkol sa panalangin na kapag ito ba ay ating binanggit, kapag binanggit ba natin ang panalangin na ito ay mapapatawad ba ang ating mga kasalanan? Opo, mapapatawad ba ang ating mga kasalanan? So, ang sagot natin palagi ay ang oo at hindi. Opo. Dahil ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagbanggit natin ng al-istighfar, no? Talabul magfirah. Okay? Paghingi natin ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan po yun ng tinatawag na tauba an nasuha. Opo. Kaya naman, kapag taubatun nasuha ang ating ginawa, ito yung tunay na pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagbalik loob. At ito'y sinabi ng ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, na kanyang sinabi, at-taibu minadhanbi kaman la dhanba lahu. Ang sinumang nagbalik loob mula sa kanyang mga kasalanan ay parang wala siyang kasalanan. Parang wala siyang kasalanan. Opo, parang wala siyang kasalanan. At taibu minadhanbi kaman la dhanba lahu. At kaaya-aya, minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagbabalik loob sa Kanya. At alam niyo po ba na nasisiyahan si Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing tayo ay nagbabalik loob sa Kanya? Alam niyo po ba yun? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Opo. Mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. At mahal din niya ang mga taong dumadalisay ng kanilang mga sarili. Mga kapatid sa Islam. Kaya naman, kinakailangan nating malaman kung ano ang mga kondisyon ng pagbalik loob. Hindi mujarrad, hindi sapat ang pagbanggit lamang ng Astaghfirullah. O kaya banggitin natin yung buo. Okay, banggitin natin yung buong
istighfar, yung buong katanungan ng ating kapatid na yung sinabi ng mahal na propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay ghufira lahu dhunubuhu walau kana farran min az-zahaf. Sino man ang magsabi ng astaghfirullah, ako'y humihingi ng tawad kay Allah, al-azim, si Allah ay al-azim, no? Alladhi la ilaha, na wala ng Panginoon, Diyos maliban sa Kanya, huwa, at siya ang buhay na walang kamatayan, al-hayyum, walang katapusan, walang kamatayan at walang katapusan. Sayang po yung video kanina, no? Sayang po yung video, kaya lang sira po yung cellphone ko, no? Sira po itong cellphone ko na iPhone. Sana po may rizki, may biyaya makabili ng bagong cellphone. Opo. So ang paghingi ng kapatawaran, mga kapatid sa Islam, ay sinasabi natin na ito ay kinakailangan po ito ng tauba an-nasuha, sahih, tunay na pagbalik loob, at hinihikayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala magbalik loob sa Kanya. Hinihikayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala magbalik loob sa Kanya ng tunay na pagbalik loob. Kanyang sinabi, ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha. O kayong mga mananampalataya, tingnan niyo po, tinawag tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mananampalataya bilang Kanyang pagmamahal sa atin na mga mananampalataya sa Kanya. Ito'y pag-care, ito'y pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na upang tayo hindi tayo malagmak or mapasok sa kapahamakan sa araw ng paghukom. Sabi niya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbalik loob. Magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbalik loob. Ano po ba ang bunga ng tunay na pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang bunga po nito, sinabi rin ni Allah doon. No? Sinabi rin ni Allah doon na, sabi niya, yukaffir ankum. Sabi niya, asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum. Okay? Yukaffir ankum. Patatawarin niya ang inyong mga sayyi'ah, mga nagawang kasalanan. Wayudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tingnan niyo po, tajri min tahtihal anhar, papapasukin niya kayo sa Kanyang paraiso, tajri, na dito sa paraiso na ito, sa ibaba nito ay may dumadaloy na mga ilog. Hindi lang isang ilog, kapatid, 4 na ilog yung binanggit ni Allah. At dito bumanggit siya ng plural, jam' taksir, al-anhar. At alam natin na ang singular ng anhar ay nahrun. Nahrun. Okay? 4 na ilog. Uri ng ilog ito sa paraiso. Ilog ng tubig, ilog ng laban, ng gatas, ilog ng pulot, at ilog ng alak. At ang lahat ng ito ay hindi makakapinsala sa atin. Hindi katulad ng mga anumang ilog dito sa atin. Hindi katulad ng ilog ng tubig natin. Hindi katulad ng gatas natin na maya-maya napapanis. Hindi katulad ng pulot dito sa atin na kailangan mo pang salain. Nangangamba ka na baka makagat ka ng putyukan, liguan. Hindi katulad ng khamar, no? Yung alak dito sa atin na nakakasakit sa ulo, nakakabaliw, wala ng mabuting pag-iisip, kundi ang sinabi ni Allah, ladhatil lisyaribin, nililanamnam ng umiinom. Para bang sa tuwing umiinom ka, gusto mo pang umulit. Gusto mo pang umulit. Bakit? Nasasarapan ka sa kanyang lasa. Okay?
Hindi katulad ng alak dito sa mundo na pag inom mo, para bang masakit na masakit yung dibdib mo, pati yung lalamunan mo. 'Di ba? Pero yung mga ilog na binanggit ni Allah dito ay hindi kailanman pagsasawaan ng sino mang iinom sa paraiso. Okay, mga kapatid sa Islam? So, yun po, no? Ngunit, ang lahat ng ito ay kinakailangan natin ng taubaan nasuha. Kinakailangan natin ng taubaan nasuha. Tunay na pagbalik loob. At hindi natin makukuha ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi tunay na pagbalik loob sa Kanya. Kaya kinakailangan natin ng tunay na pagbalik loob. So, ano po ba ang tunay na pagbalik loob? No? Ano po ba ang tunay na pagbalik loob? Ito'y binanggit sa atin ng ating mga ulama. Ito'y binanggit sa atin ng mga ulama natin na ang tunay na pagbalik loob ay kinakailangan mo ang nadam, pagsisisi. Kinakailangan mo ang pagsisisi. No? Kailangan mong pagsisihan ang iyong mga nagawang kasalanan. Hindi mo na ito ulit pang banggitin o ikwento pa sa iba. Kinakailangan mong iyakan kung kailangan. Huwag mo nang huwag mo nang balikan pa. At pinakamahalaga sa lahat, kapag nakasalalay dito ang karapatan ng kapwa natin, kinakailangan nating kumpira, ibalik. Kung nagawang kasalanan, hingan ng kapatawaran sa Kanya. So, ganun po mga kapatid sa Islam. Kaya sinabi ng ating isang mufti noong unang panahon dito sa Saudi Arabia, sinabi niya si Sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, wa jazahullah khairan, no? Gantimpalaan siya ni Allah sa kanyang mga nagawang kabutihan sa Islam at kaawaan, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, mga kapatid, na sabi niya, fal insan, ang isang tao, kapag siya ay nag-istighfar sa pamamagitan lamang ng kanyang dila. Istighfar bil lisan. Istighfar bil lisan. Ibig sabihin, hindi kasali ang puso, hindi kasali ang isipan, lalong-lalong hindi kasali ang kanyang ibang mga bahagi ng katawan. Nag-istighfar siya sa kanyang dila, pero yung kanyang kamay gumagawa ng kasamaan. Nag-istighfar siya sa kanyang dila, pero yung kanyang mata nakakagawa ng kasalanan. No? So, kinakailangan dito yung istighfar na tunay. Kasama lahat. No? Kasama lahat ang istighfar dito. So, sabi niya, idha istaghfara bil lisan, mayasiru taubatan. Hindi ito ang tunay na pagbalik loob kay Allah. Bakit? Ang tauba takunu ma'al iqla. Ma'al iqla, pagtanggal sa lahat ng anuman. Pagtanggal sa lahat ng anuman, sabi niya, wan nadam, pagbalik loob, pagsisisi. Okay? Fa idha taba taubatan nasuha, kapag siya ay nagbalik loob, tunay na pagbalik loob. Sabi niya, mahallahu dhunubahu kullaha, ay lahat ng kanyang mga kasalanan ay buburahin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa isang hadith, sa hadith ng ating mahal na propeta, sumakanya naman kapayapaan, sinabi niya, gufira lahu dhunubuhu walau kana farran min az-zahaf. At alam niyo po ba yung al-far min az-zahaf, kabilang sa malaking kasalanan yun. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'ul mubiqat. Sabi niya, iwasan ninyo ang 7 nakakapinsala sa atin sa kabilang dito sa mundo at sa kabilang buhay. At kabilang dito yung at-tawalli yawm az-zahaf, pagtalikod sa panahon ng digmaan. Nagkakaharap na kayo ng kalaban mo kanyan, tapos tumalikod ka, kabilang yun sa malaking kasalanan. Ngunit ang kasalanan na iyon, kapatid sa Islam, ay mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong tunay na pagbalik loob. Tunay na pagbalik loob. Kaya yung mga hadith tungkol sa pag-aayuno, sinabi natin na man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang lahat ng hadith na ito, mga kapatid sa Islam, no? Ang lahat ng mga hadith na ito, kinakailangan nito ang pagtunay na pagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga kasalanan na mabubura dito, yung maliliit lamang. Yung maliliit na kasalanan, minor sins lamang ang nabubura dito. Habang ang major sins, yung mga malalaking kasalanan, kinakailangan ng pagbalik loob, tunay na pagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil hindi po yan nabubura ng pagdarasal lamang, hindi yan nabubura ng pag-aayuno lamang, hindi yan nabubura ng pagsasagawa ng hajj lamang. Nabubura po yan ng tunay na pagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Tunay na pagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang tunay na pagbalik loob, kapatid, ay yaong hindi mo nababalikan yung mga nagawa mong kasalanan. Okay? Yun bang hindi yung katulad ng ginagawa natin ngayon? Istighfar ngayon, mamaya-maya nanlibak naman. O kaya nanlibak kasama istighfar. Si pulano, si pulana, astagfirullah. Si pulano, si pulana, astagfirullah. Hindi ganun ang istighfar, kapatid sa Islam. Or araw-araw nagsasabi ka ng astagfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Alhamdulillah na nabura na ang kasalanan ko. Hindi po yun. Hindi po yun ang kanyang kabuuan. So kinakailangan mo po ng tunay na pagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaring ang mabubura lamang noon ay ang maliliit na kasalanan natin. Pero yung malalaki, kinakailangan po yun ng tunay na pagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinihikayat niya tayo. Sabi niya, magbalik loob kayo kay Allah, magtauba kayo kay Allah, istighfar kayo kay Allah, fa inni, sabi ng Rasulullah, tunay na ako ay nagbabalik loob kay Allah ng, sabi niya, 100 beses sa isang araw. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin lahat na ang kanyang lahat ng ang mga nagawa niyang kasalanan ay pinapatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi nakakagawa ng malalaking kasalanan ang propeta. Ang mga sugo at propeta ay hindi nakakagawa ng malalaking kasalanan, mga kapatid sa Islam. Hindi nakakagawa ng ang nagagawa lamang ng mga propeta at sugo ay maliliit na kasalanan. No? Ganun pa man, humihingi siya ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 100 beses sa isang araw. Araw-araw humihingi ng tawad si propeta Muhammad ng 100 beses. Tayo, paano tayo humihingi ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? At alam niyo po ba na nasisiyahan si Allah sa tuwing tayo ay gumagawa ng pagbabalik loob sa Kanya, humihingi ng kapatawaran? Dahil ang paghingi natin ng kapatawaran kay Allah, ang pagbalik loob natin kay Allah, ay nangangahulugan po ito na tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Nangangahulugan po ito na tayo ay mahina. Nangangailangan tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil doon, nasisiyahan si Allah at patatawarin niya tayo. Yun lamang, mga kapatid sa Islam. Maraming salamat po. No? Pasensyahan niyo po kayo dahil lang cellphone ko po ay medyo mayroon ng problema. No? Lumang-luma na po ito, 2014 ko pa po ito nabili. No? Luma na, pati po yung kanyang kinakailangan na po talaga ng bago. Inshallah, sana po may biyaya at makabili ng bagong cellphone for da'wa purpose, no? Para sa da'wa natin sa mga live, inshallah. Sana naway patawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kasalanan at naway tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga pagsusumikap sa buwan ng Ramadan. Naway tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pag-aayuno, pagdarasal, at ang mga sadaka natin, mga kawang-gawa natin, maliit man ito malaki, sikreto man ito o kaya hayag, no? Tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at igawad niya sa atin ang gantimpala niya sa kanyang paraiso. At ang lahat ng ating mga nagawang pagsamba, kabutihan, ay idagdag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa timbangan ng ating kabutihan.
sa araw ng pag-uukol. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.